Ipalakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Humiling-hiling para sa'yo, Panginoon. May kasama pagsigaw. May kasama magsigaw. Humigak-higa. Lahat ay gagawin para sa'yo, Sabihin ba nila na ako'y balik? sabihin man nila na ako'y balik. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay sabihin man nila. Sabihin man nila na ako'y balik. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay Ipalakpak ang kamay. palakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Humiling-hiling para sa'yo, Panginoon. May kasama pagsigaw. May kasama kang sigaw. Humigak-higa. Lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Itsacha mo. Itsacha mo, ibugi mo, ibugi mo. Ihawayan mo. Ihawayan mo para lang sa'yo, Minsan pa Panginoon. itsacha mo. Itsacha mo, ibugi mo, ibugi mo. Ihawayan mo. Ihawayan mo para lang sa'yo, Panginoon. Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Humiling-hiling para sa'yo, Panginoon. May kasama pagsigaw. May kasama kang sigaw. Humindang-hinda. Lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Itsacha mo. Itsacha mo, ibugi mo, ibugi mo. Ihawayan mo. Ihawayan mo para lang sa'yo, Minsan pa. Itsacha mo, ibugi mo. Ihawayan mo para lang sa'yo, Panginoon. Ipalakpak ang kamay. Ipalakpak ang kamay. Ipadyak ang paa. Humiling-hiling para sa'yo, Panginoon. May kasama pagsigaw. Humigak-higa. Lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man nila na ako'y balik. Sabihin man nila na ako'y balik. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Sabihin man nila. Sabihin man nila na ako'y balik. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Para lang sa'yo. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay For the gagawin. last time. Para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. God is good. All the time. Hallelujah. All the time. God is good. Praise the Lord. Yeah, hallelujah. Huling natin Diyos. Thank you, Lord. Sige po, punas muna kayo ng pawis at tayo pitadako na sa Parang bitin. Bitin. Bitin ba? Nanay, bitin. Amen. Maraming salamat po sa Soldier of Christ. Sa kanilang praising worship. Nagising po ba ang lahat? Amen. Ay no? Yan. Salamat mga kapatid. Talaga namang napakasarap talaga na sumayaw, umindak para kay Lord. Amen. Amen. Kahit sabihin ng iba, tayong lahat ay baliw. Ang mahalaga, tayong lahat ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. At sige po, habang nagpupunas kayo ng inyong mga pawis, Brother Jorwin, tawagin na natin ang gagamitin ng Panginoon para sa ikalawang paksa o second topic. Yes po, ang topic po niya ay pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Siya po ang head servant ng Soldiers of Christ Charismatic mula po sa Pulilan, Bulacan. Tawagin po natin, please welcome Sister Cecilia Arcadio de la Cruz. Palakpakan natin
Palakpakan po palakas ngayong ang Panginoon. Yung malakas na malakas na malakas. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, tumayo muna ang lahat. Awitan natin muna ang Panginoon. Kasabay ng prayer. Tinawag? Sige, kahit na ano. Tinawag o pagkaisa yun. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, ang aming Diyos, ang mahabagin sa lahat, ang may likha ng langit at lupa. Narito kami sa community ito na Nazareno Community Charismatic, na ikaw rin ang nagbuo. Ang bawat isa't bahag katawan mo. Tinawag mo kami sa iba't ibang paraan upang maglingkod sa iyo. Pinadaan mo ang bawat isa sa pagsubok ng buhay upang makilala namin na may Diyos na higit na mahalaga sa anumang bagay ng mundong ito. Ikaw ang aming Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na buhay namin noon, ngayon at magpakailanman. Pinagkita mo kami bilang Katoliko upang hindi maabot ng iba'y maatin, upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan na ipinangako mo para sa lahat. Nagtrabaho mga lingkod mo. May umaga, alas 6 hanggang alas 6 ng hapon. At may tinawag ka ng alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. May tinawag kang alauna ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. At sa kahuli-huli ay tumawag ka ng alas 5 ng hapon. At natapos ito ng alas 6 ng hapon. Nang magbabayaran ay tumanggap ang bawat isa ng 1 denaryo. At nagreklamo ang pinakamatagal. Ano ang sabi mo? Ang karapatan mo, kung gaano gusto ibigay. At nag-usap kayo 1 denaryo ang bayad mula alas 6 hanggang alas 6 ng hapon. Kunin mo ang sa iyo. Ano sa akin? Kung parehas lang ang ibayad ko, na 1 denaryo din, sa 1 oras lang na nagtrabaho. Ganyan tayo. May nauunang may nahuhuli. May nahuhuling mauna. Loloobin ng Diyos. Ganyan ka magmahal. Walang hanggan. Gawin mo kami karapat dapat sa oras na ito. Patawarin mo kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sabagat walang malinis sa harapan mo. Lahat makasalanan. Pero tinawag mo kami sa mundo ng karamihan. At isa kami sa mapalad na hinirang mo. Bigyan kami ng pagkakataon makaganap ng naayon sa kalooban mo. Salamat sa paglilinis mo sa bawat isa sa amin. Sa kapatawarang tanggap ng bawat isa upang kaming daluyan ng mga buhay mo salita at karapat dapat ang bawat isang tumanggap sa pangalan ni Jesus kaysa ng iyong banal na Espiritu Santo at sa mahal na Birheng Maria. Amen. Ati sa
sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Para nang sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang luwalhati sa Anak at sa Espiritu Santo, para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan siya sa noon. isang tinig, Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan siya. Sa Ama at ng Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! 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 Jesus! 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 Palakpakan Ayan, natin ang hallelujah. Panginoon. Maupo na po ang lahat. At bilang alipin ng ating Diyos na buhay, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Amang nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, kaysa ng kanyang banal na Espiritu Santo, sa mahal na Birheng Maria, happy anniversary, 6 years. Jesus Nazareno, charismatic, Catholic charismatic. No? Happy anniversary po. At kayo'y papatnubayan ng Diyos. Sabi nga, may nahuhuling nauna, may nauunang nahuhuli. Mare ka man ay baguhan pa lang na community, 6 years, pero nasa inyo rin ang patnubay ng Diyos. Palakpakan po natin sila. Lahat nagtatrabaho sa buwasan ng Panginoon. At bawat isa ay tatanggap ng naayon sa paglilingkod ng bawat isa. Amen? Okay, binigay na topic ay ang community. Napanggit na yung una, no? Ito, Gawa 2:42. Gawa 2:42. Nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol at pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipiraso ng tinapay at sa pananalangin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tayong lugar, nagkakaisa tayo sa panalangin sa pamamagitan ng misa. Kahit saan ka pumunta sa Amerika, sa mandakong lugar, mayroon ng simbahan at may mas. At yan ang patunay, mayroon tayong pagkakaisa bilang Katoliko. Amen? Bagamat maraming relihiyon at maraming Katoliko ang nahiwalay, ngunit tayo ngayon, ang mga bukas na Katoliko, para magbukas sa lahat, na hindi na kailangan lumipat ka ng ibang relihiyon. Ang Diyos, alam ng Diyos kung gusto niyang iligtas ang lahat. May paraan ng Diyos sa paraan ng tao. No, iba po ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Kaya kung saan ka naroon, pagyamanin natin ang ating reliyon. Mag-aral tayo sa Kanya. Ano sabi niya? Lumapit ang lahat, napapagal, nabibigatan sa kanilang mga suliranin. Pagpapahingahin ko kayo. Ako'y maamo at mababang loob. Mag-aral kayo sa akin. Amen? Kaya kailangan talaga mag-aral ang bawat isa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Okay. Saan natin dapat iukol ang ating panahong may kabuluhan? 1 Timothy 4, verse 13. 1 Timothy 4, verse 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ay may karapatang mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Brad, school. Ito ang starting point natin para matuto. May mga community na magtuturo sa atin sa pamamagitan ng mga buhay na salita ng Diyos. Ang sa amin po ay nag-CCOB seminar ang bawat isa kung gustong maglingkod. Meron po kaming mga seminar, Catholic Life in the Spirit seminars, 3 days fasting upang matuto sila na humayo. Sapagkat kung kami-kami lang, hindi ho natin mapapalago ang gawain ng Diyos. Kailangan ng lahat ay matutong maghayag ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan na ginagawa nyo na rin
ang pagbababa ng Mama Mary o ng Nazareno sa bawat tahanan. Iyon ang starting point upang matuto ang bawat isa. At bukod pa sa Sunday gathering, Mass, Sunday fellowship, at ang mga iba-iba pang fellowship na naaatenan ng bawat isa. At kapag tayo natuto na, amen, maraming tao ang higit na makalalapit sa Diyos. Hindi maaring puro tagapakinig lang tayo. Lahat may karapatang mag-aral ng salita ng Diyos at may karapatang tumindig sa harapan at hihayag ang kabutihan ng Diyos. Kakailangan natin iukol ang ating panahon sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla at sa pangangaral at pagtuturo. Amen? Ano ang dapat ipaalala sa mga kapatiran sa community? Colossus 3, verse 16. Colossus 3, verse 16. Ang salita ni Kristo ay itanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kalaman. Umamit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Lagi tayong magpapaalaman. Ang salita ng Diyos, kailangan nakikinig, binabasa, at isinasabuhay. Hindi pwedeng maging mahusay na tagapagsalita lang tayo. Kailangan naroroon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, dalawang bagay ang susundin natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and the others shall be added unto you. Pag sumakita nating hanapin ang kanyang kaharian. Pangalawa, sundin ang kanyang kalooban. At ang lahat-lahat ay ibibigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Lahat ba ng tao'y nakasusunod? Hindi lahat. Merong mabait sa tao, walang panahon sa Diyos. Meron simba, araw-araw, hindi nagbabago ang ugali. Minsan may nababaan po kami ng poon. Nasa loob ng simbahan, may kaya sa buhay, accountant, ang asawa niya ay nandun din sa loob. Na-opera at na-bedridden. Yung mga kapitbahay nila na Soldiers of Christ, inalok na maakyatan ng Mama Mary. Nung maiakyat, nabalitaan na ilang buwan na mula sa pagkaka-opera ay hindi pa nakatatayo yung babae. Tinawag ako para mag-pray over. Hindi ko naman alam, hindi sila ang tumawag, kundi mga kapitbahay lang na SOC. Sumunod ako at nag-prayer kami sa loob ng kwarto. Pero yung tao, sabi nga ni Brad, pananalig, pananampalataya, kailangan ng tao. Pero yung tao na yon, nakadilat ang mata. Tinitignan lang kami. Kami umiiyak na't nananalangin dahil sa habag sa kanya. Ngunit, parang walang halaga. Nang umalis kami, sabi ko doon sa labandera niya na SOC, labandera lang ho. Sister Celia, naglalabada po ako dyan. Yan o, nasa loob ng simbahan. Kahit di sa amin, may mga ganyan din po. Sinampol ko lang yan dahil yun ay totoo. Naglalabada po ako dyan. Ang sabon na binibigay kulang pa, kaya kailangan ko pagkain. Hindi nag-iiwan ng pagkain para sa akin, dahil lahat namamasukan. Ganyan po yan, pero maganda ho ang hanap buhay. At makadiyos naman po. Sabi ko, bakit ganun? Parang hindi siya natatakot sa kanyang buhay na delikado na. Sabi ko, parang hindi magtatagal ang buhay noon. Biyernes ho yun, kami inakyat ang Mama Mary. Biyernes, kailangan din ibaba. Fasting ho kami pag Friday. Lahat ho yan ang mga SOC na sumusunod sa Panginoon. Fasting ho yan. 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi. Fasting ho kami. Okay? Kaya yung Friday na yung fasting, na nagpunta kami doon, na umiiyak kami dahil sa habag.
Nang magbababa na ng Mama Mary, Sister Celia, ikaw pa rin ang pupunta. Okay. Grupo ko ho yun, Malolos Chapter. Okay. Pero nang tumawag ng Biyernes, sabi niya, Sister Cel, huwag ka nang tumuloy, patay na yung tao. Nakakalungkot. Minsan, gusto ng Diyos na bigyan ng buhay, pero siya mismo ay walang pananalig at pananampalataya. Namatay siya kaagad. Pagkaakyat lang namin, 1 week. At naiburol. Kaya sa susunod na lang ho tayo magbaba pagkalibing. At yun ang naganap. Mahirap ako man, nag-isip ako, bakit biglang-bigla? Kasi nga, hindi niya tinanggap ang salita ng Diyos na nadinig niya. Ang sabi ko sa kanya, mag-prayer ka, humingi ka ng tawad kay Lord. Sabi ng Diyos, kung ang dalawa rito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa kanilang panalangin, didinggin kayo ng amang nasa langit. Wala kaming lakas, wala kaming power. Ginagamit ng Diyos ang bawat isa. Kung gusto niyang paghingi ng isang tao, gagaling yon. Kapag nagsama kaming nananalig ako at nananalig ang pinatungan, didinggin tayo ng Diyos na buhay. Pero kung ang isa lang ang nananalig at ang isa ay hindi mangyayari. Natanggapin niya ang kagalingan mula sa Diyos. Pangako ni Lord yun, kung ang dalawa rito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa kanilang panalangin, didinggin to ng Ama sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Paano mo gagamitin ang mga kaloob ni Kristo sa community? 1 Corinto 12, 4-5 and 27. 1 Corinto 12, 4-5 and 27. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Ang salita ng Diyos. No? Iba-iba tayo ng talento. May umaawit. May tumatayo sa harapan para purihin ng Diyos. Merong walang kakayahan pero may lakas para maglinis. Para maglinis ng CR. Maglinis ng lugar. Mayroong kakayahan na hindi marunong tumayo pero may kakayahang mag-akay ng kaluluwa. Mahusay, pumunta sa bahay-bahay at masipag para mag-akay ng tao. Iba-iba ang kaloob ng bawat isa. At gamitin natin ang mga talento na yan sa pagpapalago sa gawain ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan ayusin ang templo o bahay dalanginan. Ageo 1 verse 4. Ageo 1 verse 4. Magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan yung wasak ang aking bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Literal, sa bato. Ito ay tahanan ng Diyos. Yung mga nakapaligid dito, dapat tulong-tulong tayo kung ano man ang kailangan ng simbahan. Ang SOC, tinuturuan namin na makishare sa bawat simbahan. At bilang espiritual, ang katawang ito ay templo ng Diyos. At kailangan natin itong palagiing dapat na malinis at lumalaban sa kasalanan. Amen? Mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Pero, sinabi sa Pilipos, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos para maganap ang kalooban niya, hindi ang kalooban ng tao. Kaya yun tayo mararamdamin, stop na. Kung palautang, stop na. Matuto tayong magtiis. Kung ano meron tayo, hindi yung masamang mangutang, ang masama ho yung hindi magbayad ng utang. Lahat may utang. Lahat ho tayo may utang sa Diyos. Kaya binabayaran natin ang utang natin sa Diyos. Kapag nakabayad tayo ng ating utang sa Diyos, saka lamang gagaling ang may sakit. Saka lamang gaganda ang buhay ng taong naghihirap. Saka lamang mababago ang magulong mundo. Sapagkat may kasalanan tayo at utang na dapat bayaran sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Anong tulong ang may pagkakaloob mo sa community? 1 Corinto 16 verse 2.
1 Corinto 16 verse 2, tuwing unang araw ng linggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy pagpariyan ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming tao nagdadahilan. Mahirap ang buhay. Ang sabi ni Brother Ting, ang aming founder, magbigay ka, Celia! Mag-ikapo ka! Kahit nagpapaaral ako ng mga anak, ng mga panahon na yon, nagsusumikap kaming mag-ikapo at magbigay sa gawain ng Diyos na buhay. Sa amin share ho kami. Nung hindi pa ho ako head servant, meron kaming gawain sa buong Bulacan ng Balagtas, sa Coliseum ng Balagtas. Share ho kami. Kanya-kanyang labas ng pera. Kaya madali para sa amin ang magkaroon ng gawain. Sapagat itinuro yung sama-samang pagtutulungan ng magkakapatid. Kahit na sa panahong ito na ang gawain nagaganap, kanya-kanya sa tulong ng bawat isa. Minsan sa sariling pera nang gagaling ang lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung babaeng balo na nagbigay ng kusing at yung isang mayaman ng malaking halaga. Ano ang kinalugdan ng Diyos? Yung maliit na halaga, kahit wala ho sa halaga ang pagbibigay. Ang pagbibigay kung ano ang klaseng buhay meron ka. Sa pag-iikapo, tinuturuan namin ang tao. Halimbawa, tendera ka. Minsan hindi alam ng iba, kaya hirap na hirap magbigay. 2,000 kinita mo sa pagtitinda ng gulay. Pinaliliwanag ko po yun. Hindi 10% ang kukunin mo. Di 200 sana yun sa church o sa community. Hindi po ganon. Kapag walang tuos ang pera mo at tindera ka lang, bumenta ka ng 3,000, magkano ang puhunan mo? 2,000. Ilabas mo ang puhunan mo na 2,000. Sa 1,000, doon ka kukuha ng 10%. Magkano ang 1,000 ang 10%? Is 100 lang. Hiwalay mo ang 100 para madali kang magbigay sa mga taong nangangailangan, sa may sakit, sa community, at sa simbahan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Para madali sa iyo ang magbigay. Kasi maraming tindera, Sister Celia, kung bumibenta kami ng 3,000, 300 agad na ilalabas namin, maling-mali kayo. Ang kinikita lang, magbabawas kayo, hindi sa binenta mo. Amen? Yun ang dapat mo lang ipagkaloob at maliit lang yun. Amen? Sa mga taong tulad ng mga naghahanap buhay, hindi yung magiging malaki para sa inyo. Sunod, paano tayo mamumuhay sa iisang layunin? Isinaad ni brother yon. May mga layunin. Pilipos 1:27. Pilipos 1:27. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan niyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa iyong piling o hindi, makakatiyak akong nananatili sa iisang layunin at sama-samang ipinagtatanggol ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos! Mamuhay tayo ayon sa mabuting balita. Amen? Yung narinig natin, ano ba yung naririnig natin? Magpatawad. Mahirap magpatawad kapag ikay nasaktan. Pero kailangan mong gawin, magpatawad. Amen? At humingi ka ng tawad kung ikay nagkakasala. Amen? Alisin yung mga pagdaramdam, hinanakit sa kapwa. Sa community, sa amin din nagkakaroon ng gulo dahil sa hinanakitan sa isa't isa. Pero, sabi nga, ang dyablo, wala sa bar, wala sa sugalan, kundi nasa simbahan at nasa community. Kailangan mo lang, alam mo ang kalaban mo kung sino. Ang kalaban natin hindi tao. Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng kapitbahay mo, gagamit ng asawa, gagamit ng biyanan, gagamitin ng bawat isa. Kahit ako, pwedeng gamitin ni Satanas para maging kalaban ng bawat isa. Pero, ang Diyos natin ay Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Binigyan niya tayo ng karapatan tapakan ng ahas at talakdan, magpalayas ng masasamang espiritu
sa pangalan ni Jesus. Hindi ka masasagi. Walang butong mawawalay sa kapwa buto. At walang maaalis ni hibla ng buhok mo kapag nasa Diyos ka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan nating magpatawaran. Magkaroon ng malawak na pang-uunawaan. Sabi nga, kung walang gagawa ng ganyan, magkakagatan ng bawat community at walang mabubuong community. Sa atin, tinuturuan sa atin ang pakikipaglaban sa kaaway. Itinuro sa atin na maging matatag sa labang iyon. Sapagkat walang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya tayo susubukin ng sa higit ng ating makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Ang salita ng Diyos! Papunta kami rito, hinadlangan kami ni Satanas. Ang aming sasakyan, paliko, matutumbok ang isang motor. At maaaring kapag dumiretso yung amin sasakyan, ang tao'y babaksak. Kung masama-sama ang tama, delikado po. Ang ginawa ng aming driver, kinabig. At nakatama kami ng isang Fortuner na itim. Nakipag-usap kami, gaano lang ang kanyang tama. Sabi namin, baka pwedeng pag-usapan na lang. Magbabayad na lang kami, kesa kami naman naka-insured at bago rin ang aming sasakyan. At ang sabi niya, bago ang sasakyan ko. At hinihingan kami ng 5,000 para lang sa gas-gas. Ang aming bumper ay tinamaan, pero sa amin wala na yon. Ang mahalaga, makapunta kami rito sa inyo. Kaya na-late ho kami. 40 minutes kaming nag-usap hanggang sa ayaw niya magpatawad. Ang sinasabi niya, 3,000, gas-gas lang. Ang aming bumper, kung titignan niyo, medyo natupi. Kaya sabi na, sige, pumunta na lang tayo sa pulis. At sa pulis kami nagpunta upang ipakita ang bawat sasakyan namin. At sinabi ng pulis, may tama ng dati ang sasakyan mo. Ang tinamaan nila ay maliit lang at isang panel lang ang dapat bayaran. Kaya sabi namin, tumatawad na kami ng 2,000, gusto 3,000 pa. Magtatagal tayo rito. Yan ang galaw ni Satanas upang hadlangan sa gawain ng Diyos na buhay. At nagkatawaran ng 2,005. Bigay na yung 2,005 para makarating tayo sa gawain. Sabi ng kapatid ko, ng kapatiran ko, pakantahin mo muna kami. Hindi pa kami kumakanta sa fellowship. Pakantahin mo lang kami, sumunod kayo rito. At saka tayo mag-usap pagtapos namin ng gawain. Pero sabi ng babae, hindi, bayaran mo kami. Kung hindi, doon tayo mag-uusap. Tatagal po yun, sabi ng pulis. Kaya makiusap na lang kayo. Nakuha namin sa 2,500. Kaya kami nakarating. Kahit na 2:00 na lang hapon. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Paano natin mabibigyan ng kahulugan ang pagtawag ng Diyos? Episo 4, 3-4. Episo 4, 3-4. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan, iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa niyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos! Kapag lumalago ang gawain, kikilos si Satanas upang pag-awayin ang grupo. Meron nung kaming kasamaan sa pagkasinan. Isang coordinator na masipag mag-akay ng kaluluwa. Anniversary ho yun sa Caloocan. Malayo ho yun. Kung saan namin ginagawa sa Luneta. Ngayon, markila sila ng bus. Siya lang naiiwan. At nang umakyat siya ng bus, marami siyang narinig. 10 ang akay niya. Sabi niya, bakit naman ang tagal mo? Marami siyang narinig na mga salita sa mga nakasakay sa bus. Hindi kumikibo yung babae. Nang sumunod na panahon, yun ang huling hayo niya, huling atay niya, hindi na umaten. After 1 year, nagpunta sa amin sa Pulilan, Bulacan.
meron ho kaming God's healing every day nung araw. Bakit ka narito? Coordinator ka ng Pangasinan? Sabi niya, Sister Saya, pwede bang makitulog sa bahay mo? Pwede, walang problema. 15 araw po yun. Kasama yung asawa, dahil hindi makatayo. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko pa siya kilala. Coordinator po ako sa Pangasinan. Nagdamdam ho ako sa mga kasamahan ko, kaya tumalikod ako. 1 taong mahigit na hindi ako umaten. At naramdaman ko, masakit na yung likuran ko. At nang magpatingin siya, kailangan niya ang operasyon dito sa spinal cord sapagkat kinakain na ang kanyang buto. At darating ang panahon, magiging parang vegetable siya. Sinabi ng doktor. Sabi niya, magagad-siling muna ako. Ang payo ko sa kanya, bumalik ka. Saan kang lugar naroroon? Pagkatapos nito, makipag-usap ka sa overall coordinator mo doon at sumunod ka. Alisin mo mga hinanakit sa puso mo. At yan ang dahilan, ba't ka may sakit. Naka-15, nakakatayo na, nakakalakad ng mag-isa, umuwi ng Pangasinan. Pero, hindi siya nagbalik sa community, sa gawain. Ang ginawa niya po, nagpa-opera. Pagka-opera niya, nabalitaan ko, patay na. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kung saan kayo naglilingkod, dumoon kayo. Kung saan ka kumain, doon ka magbayad. Amen? Yun ang sa amin. Kung sa inasal ka kumain, sa inasal ka magbayad. Bakit ka nagbabayad sa McDo? Amen po ba? Sana nakuha niyo. Okay. Kailangan magkaroon ng pagkakaisa. Pag-ibig na mahirap ganapin ng sino man sa atin. Ang hirap pong magmahal sa mga taong kabuisit-buisit. Di ba? Sa amin lang, yung harapan na yan, lalagyan ng panyo, lalagyan ng envelope, lalagyan ng payong. At darating yung mga tao, tanghali na. Tinanggal ko ho yun, sabi ko, wala magre-reserve. Ginagawa niyong baby ang inyong mga akay. Hayaan niyo silang matutong pumunta ng maaga sa tamang oras. Hindi kailangan i-reserve. Buti naman, awa ng Diyos. Sabi ko, gusto niyong mabuhay? Ilan na ang nag-reserve ng upuan sa may paho, Caloocan? Sa amin noon, nangyayari yon. Tinatabi ang upuan, ibinibigay doon sa mga taong kakilala niya at bibigyan siya ng pera. Ilan sa amin ang gumagawa sa Caloocan? Awa ng Diyos. Namamahinga na sila. Kaya sabi ko sa Bulacan, sa Pulilan, huwag niyong gawin niya kung gusto niyong mabuhay. Sapagkat ayaw ng Diyos na after ka sa kayamanan ng mundong ito. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ipakita natin ang pag-ibig sa ating mga kapatid sa community. 1 John 3:16. 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Ang salita ng Diyos! Ang nakikita natin, nakapako si Jesus. At paano siya dumaan dito sa daigdig na ito? Paano siya pinagtawanan, dinurhan, pinahiya? Ganyan din ang dadaanan ng mga anak ng Diyos na sumusunod. Amen? Kung gusto mong sumunod sa Diyos, tanggapin mo ang lahat, pag-uusig, o anumang mga bagay na umahadlang sa buhay mo. Amen? Ang bawat isa, kami ho, umahayo ho kami sa malalayong lugar. Kahit nung araw pa po, wala kaming templo sa Pulilan. Nasasama po ako sa Mindoro, sa Tugigaraw, sa, ano ba to? Sa Negros, at sa Samar. Minsan, sabi nga, ang buhay mo, sa ano na lang, sa Marinduque. Hindi pa ho ako head servant. Ang sasakyan ho namin na Roro ay naabot sa gitna ng dagat na hinahati yung waves para hindi kami tumagilid. At sa oras na yon, nagdasal ho kami, pumunta kami sa harapan. Nagrosaryo kami ng 20 mysteries.
15 pa noon. At nang di pa kami makita yung pantalan, dahil ang oras ay 1 oras na mahigit o 2 oras ang biyahe. At ang Mindoro, between Mindoro and Romblon, yun ang ilan na barkong lumulubog doon. At yun ang pinakamalalim na lugar. Naririnig ko yun, dahil taga Marinduque po ako. At nagpuri kami kay Lord, nagpasalamat sa Diyos. Yung isang kasamahan ko na isang choir, inilagay na ang ID sa kanyang baywang. Sapagkat kung mamamatay man kami, maaari pa na makita siya ng kanyang kamag-anak. Ang driver namin nakatalukbong na. Hindi namin alam kung umiiyak o nagdadasal. Tinignan namin ang life jacket dahil sabi sa amin, ayan ang mga life jacket, maging handa kayo kapag lumubog ang barko. At alam na, nagkaroon na ho ng sa amin, announcement. Kung lulubog na, umakyat sa itaas at may lifeboat na ibababa para doon kayo tatalon at sasakay. Sabi namin, wala na talaga. Lulubog na yung Roro. Pero, yung iba ho, nagtatawanan nung una. Kwentuhan, tawanan. Pero nung makita nila nag-announce, nalulubog ang barko, nahimik sila. Kami ho, nasa harapan. Nagpupuri kay Lord. Lahat ng awiting worship song, kinanta namin. At talaga ho ang aming barko, nasa harapan ho kami. Hinahati niya yung alon. Ganun ho yung kapitan, para mabuwag. Pero kung tatagilid kami, matatagilid po kami, tataob kami. Matalino yung kapitan namin. Hinahati niya yung alon, daan kami. At nang makita ko, na bahagya na ang lupa, salamat sa Diyos. Iniligtas niya kami. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lang yan. Nagpunta kami ng Samar sa pagsanghan. Sino taga Samar? Ang pagsanghan ho, nandoon ang, yung sinasabi nilang nawawalang meron ho daw sa pagsanghan. Sumakay ho kami ng bangka. Ang bangka namin namatay. Ang, makina. Yung agos ng tubig ay umulan hong magdamag. Kaya apaw ang tubig papuntang pagsanghan. Isla ho yan sa Samar. At ang aming bangkay pumupunta na, papunta doon bumubulusok na sa isang palayong tubigan. At ang ginawa ho ng aming bangkay rin babalik dahil hindi ho yun ang destinasyon namin. Pero sa gitna ho, may uli-uli. At aming bangka ang katigo, nasa itaas na namin. Naalala ko gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Sa ulado namin ang awit ng pastol. Pagtayo ko, 8 kami. Pati ang bangkero, 3 matatanda, 3 kami. Bali, 8 kami. Nasa tabi ko ng matatanda. Yung pamangkin kong lalaki, dinaklot yung matanda kasi lubog na kami sa tubig. Nakatagilid na yung bangka namin. Naalala ko ang salita ng Diyos na magliligtas sa bawat isa. Sinipa ko yung pako. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Narinig ng bangkero. Sinabayan ng angat. Makina tumunog. At tinalo niya yung katig. Kaya bumalik. Hindi na nakabalik ang aming bangkero. Inanod na. Kasi mamamatay siya kapag bumalik siya. Wala kaming bangkero. Awit lang ng pastol na hindi ko matapos-tapos. 3 kami. Si Rina, si Manuel. Sabi namin, si Yahweh, aking pastol, di ako magkukulan. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan. Nakakalimutan namin. Balik ulit si Yahweh ang aking pastol. Hindi kami magkukulang. At itinabi kami ng nagraragasang uli-uli. Itinabi kami sa tabi. At nakita kami ng mga nasa tulay. At tinakbo kami. At tinahagis yung tubig, yung lubid. Hagis nga yung lubid! Maiksi yung lubid, hindi umabot-abot. Pag kami napunta sa gitna, patay na ho ang inyong lingkod. Hindi ako marunong lumangoy. At alam ko, sabi ng matatanda, taga-Samar po kayo! 80 anyos na kami, anak! Hindi na namin kakayanin yung nakita naming uli-uli. Mamamatay tayong lahat. Pero niligtas kami ng Diyos.
Palakpakan natin. Yung bang biringan, nasa gitna yon ng biringan. Kung rin. Papunta kami ng pagsanghan. Maraming na ano po doon, na aksidente. Dahil doon sa biringan na sinasabi nila. Hindi ko alam. Magpatuloy tayo sa paggawa sa community. Pilipos 2 verse 15. Pilipos 2 verse 15. Upang kayo maging ulirang, mga anak ng Diyos, malinis, at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng lalong nagniningning sa kalangitan. Ang salita ng Diyos! Sabi ni Brother Ting, ang aming founder, walang bisyo. Kapag may bisyo ang isang tao, hindi man pwedeng tumayo sa harapang ito. Kaya sigarilyo man, kaya ano man, hindi ka pwedeng tumayo sa gitnang ito. Kailangan nating magbago. May mga masasama tayong ugali, pero kailangan nating labanan ang ating sariling ugali. Sabi nga, talikuran mo ang iyong sarili at sumunod sa Diyos. Lahat tayo may ugaling hindi maganda. Pero, ipakita natin upang maging ilaw tayo para sa iba. Amen! Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Ano ang dapat sa isang magkakapatiran kay Kristo? Colossus 3 verse 9. Colossus 3 verse 9. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. Ang salita ng Diyos. Nagkakaroon din ng problema sa community namin. Minsan, dalawang magkaiba, nagkakagustuhan. Kaya sa amin sa Hayo, hindi pwede babae, lalaki, may mga asawa magsasama sa paghayo. Tinatanggal ko po yan. Kung babae, babae, kung lalaki, lalaki. Kung mag-asawa kayo, pwede. Bakit? Nabubuo ang pagmamahala ng hindi rin nila namamalayan. Meron din pangyayari sa amin na ganyan. At tinatapos ko yun. Kung ayaw nyo sumunod, lumabas kayo bilang coordinator. Minsan ayaw maghiwalay. Ba't ayaw nyo maghiwalay? May mga asawa kayo. O to, may pangyayari ha. Huwag kayong babanggit. Alam nila to. Yung babae, coordinator, yung lalaki, overall. Nagkaroon ng relasyon. Ang malaman namin, pinaghihiwalay namin, ayaw. Yung babae, masidhi. Yung lalaki, si Tercel, gusto ko nang maglingkod ng tapat. Humiwalay siya doon sa babae na may asawa. Alam niyo po ba ginawa ng babae may asawa? Sumama sa ibang lalaki. Kaya pala yung anak niya, nagtatrabaho sa construction, lingkod na siya ng Diyos, tumatayo sa harapan, coordinator sa amin sa isang chapter. Ang nilaglagan lang ng kanyang anak, ikalawang palapag lang. Pero ang pagkakabaksak niya, mayroong tulos. Tulos na bakal. Ang pagbaksak ng kanyang anak na lalaki, bumaksak sa tulos na bakal, patay. Bakit? Kung anong puno, hindi tayo naging mabuting puno, delikado po. Ako, ayoko magbigay ng pero hindi pa siya sumasama sa ibang lalaki noon. Nung nag-aayusan kami, matigas ang ulo, ayaw sumunod. Nung mamatay ang kanyang anak, sumunod na rin siya sumama sa ibang lalaki. Sabi ko, kahit anong gawin mong pagtutuwid, ayaw tumanggap. Sabi nga ni Brad, pagsuway sa salita ng Diyos. Totoo yun. Di bali nang wala kang alam sa salita ng Diyos. Yung hindi ka pa naririto na nakapakikinig, pagbabayaan ka pa ng Diyos. Pero nandito ka na nakikinig ka ng mga buhay na salita ng Diyos at hindi mo pinipilit baguhin ang iyong pagkatao. Delikado po. Yung overall coordinator na nakipaghiwalay sa kanya, nagbalikan silang mag-asawa. Ngayon, sabi niya, Sister Celia, salamat! Ngayon, magkasama na kaming mag-asawa sa paglilingkod. Palakpakan na. Lahat ng
community may kanya-kanya suliranin sa community. Hindi walang perfect na community. Ang mahalaga, natuturuan natin ang tao na magpatuloy at makita niya ang kalaban niya kung sino. Kasi ang kalaban, ang kailangan natin labanan, hindi ang mga taong katulad ng bawat isa. Amen? Na gustong maglingkod sa Diyos. Sunod! Huwag tayong magsinungalingan para magpahamak ng iba. Okay? Sunod, magpaalalahanan ng bawat isa. 1 Timothy 5 verse 20. Dalawa na lang to. Baka nagmamadali kayo. Magpaalalahanan ng bawat isa. 1 Timothy 5 verse 20. Pagsabihan mo sa harapan ng lahat, ang sino makayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Ang salita ng Diyos. Nagdidisiplina po kami. Sinususpindi po namin ang hindi sumusunod. At kinailangan namin mag-imbisiga muna bago kami gumawa ng hakbang. Kapag may nakarating sa akin, tinatawag ko ang bawat magkabilang panig at pinakikinggan ko ang bawat isa. Kung kinakailangan maghiwalay, nasa kanilang desisyon po yun, hindi sa akin. Pero yung paghihiwalay, lumalago pa rin. Amen? Minsan, hindi magkaisang espiritu ang magkasamahan. Kaya minsan pinapayagan ni Lord, sige, doon ka, dito ka. At ang natirito rin sila sa community ng Soldiers of Christ at lalo pang lumalago. Amen! Okay, panghuli! Panghuli! Paano ang pagdidisiplina? 1 Corinto 5 verse 13. 1 Corinto 5 verse 13. Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Meron po kami itiniwalag sa Midsayap, Cotabato. Tagabayan niya yun. Nagtayo siya ng maliit na chapel doon. Nung una kami ang pumupunta para maghayag. Kinakalaban niya yung pare doon. Sabi namin, bakit mo kinakalaban yung mga pare? Yung pala, meron siyang kakilala na Roman Catholic Society. Hindi ko alam kung anong relihiyon yon. Na merong bishop, may pare. Nang mabalitaan ko yung kinausap ko siya, umiwas ka dyan. At kapag hindi ka umiwas, aalisin kita sa community ng Soldiers of Christ. Hindi siya umiwas. Pinaggawaan pa niya doon ng bahay ang isang pare. Hindi po pare natin, ha? Pinagpagawa niya ng bahay ng isang kwarto doon sa kanyang lugar. At yun na ang time para mag-usap kaming dalawa. Nag-usap kami, lumabas ka na hanggat maaga pa. At huwag mong gagamitin ang community ito sa pangalan ni Jesus. Kung sino man pare yung sinasabi mo at tinatakot pa kami. Bishop daw siya at mga pare. Pero nang hanapin namin sa Roman Catholic Society. Tinanggal ko na po siya sa community ito at nagpunta kami sa Kaparian doon sa Midsayap at nakipag-usap sa isang pari po doon sa simbahan na hindi na namin kasama tong taong ito na nasa loob ng Midsayap. At hanggang ngayon nagagalit po sa amin. At kung ano-ano, tinatakot po kami nung na bishop daw doon na galing sa militar. Kaya minsan po, ganyan po ang buhay ng mga lingkod ng Diyos. At sabi nung pare, tinanggap na kami doon sa Midsayap at tinalikuran na yung isa, na dati naming membro, 19 years, natangay pa. Hindi namin alam bakit, dahil sa paghahangat. Kaya nga po tayo, hanggat nandito tayo sa daigdig na ito, maging matatag po tayo. Si Satanas, naghahanap ng parang upang dayain ang bawat isa. Kahit lingkod ka ng Diyos. Kaya tayo maging matatag, magpatuloy sa gawain ng walang paghahangad. Yun lamang, huwag tayo maghangad ng glorification, makilala ang community mo, makilala ka bilang leader. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, maglingkod tayo ng totoo sa Diyos. Mag-akay ng mga kaluluwa sapagkat ang gusto ng Diyos, maligtas ang lahat, hindi ang iilan.
Sana nakapulot kayo kahit kaunti ng salita ng Diyos. Lamang po, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Sister Cecilia Arcadio de la Cruz, sa napakagandang ipinahagi nyo na tayong lahat ay dapat magmahal sa gawain ng Panginoon. Bakit, Brother Jerwin? Amen. O po yun ay no, importante naman po talaga na nagmamahal ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi dito ka magpapalain at dito ka uhubugin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pumalakpak ang mga nagmamahal sa gawain ng Diyos. Habang pumapalakpak, tumatayo. Amen. Hallelujah. At brother